Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, magkaisa po munang manalangin para po sa ating po pag-aralan sa gabing ito. Hallelujah. Opo, dakilan naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Sa taglay po namin kalakasan, kalusugan, mahal na Panginoon, kagalakan, sa pagpadama ng iyong matamis at bala presensya. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglangis. Sa naunang yugto na iyong balagawain, mahal na Panginoon, sa pag-iingat sa amin, padako sa iyong balagawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, sa gintong pagkakataon na ipinagkaloob sa amin, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na pinarito kami, amang banal, sa pinakamahalagang bahagi na iyong balagawain, ang aming pakikinig at pag-aaral ng balasalita. Buksan niyo po, mahal na Panginoon, aming pangunawa. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Gamitin niyo lamang po yung bang lingkod, maging daluyan po pala espiritual. Sa kanagin, wala po po, mahal na Panginoon, kakayanan. At pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, anumang gawa ng kaaway sa aming pakikinig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at aming pinapalayas, demons of hindrances, power of darkness, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At ating pong inaalala mga iniwang pangangaral at turo ng ating beloved Pastor Evangelist Willie Almeida and beloved son Pastor Lina C. Almeida, at sa lahat na Almeida family, sa lahat ng mga beloved preacher, beloved workers, at sa inyo po maminamahal, sa nangasiwa po sa atin. Praise the Lord, mapagpalang gabi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po, mga kapatid, ay darako na po sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Ihanda po natin ang ating pong mga banal na kasulatan, ating pong pakinig, mga minamahal, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito po, mga kapatid, ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo po ay nabubuhay na po sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating po maminamahal, pag-aralan ang about po sa life ng Christian. Yan. Buhay ng mga mananampalataya. Ating pong buksan ang ating Biblia. Dito po tayo, mga kapatid, sa Aklat ni Juan 15. Ang talata po ay 16 hanggang 19. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 16 hanggang 19. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo'y inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo, upang kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Sa 19, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito, mga kapatid, yung buhay ng mga mananampalataya. Nasabi, mga minamahal, sa verse 19,
Kung kayo'y taga sanglibutan, iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen? Oh. Diba, mami na mahal? Marami din po mga nangangaral ng Biblia. Marami din po nagsasabi, mga minamahal, na sila po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Marami po nagsasabi na sila po ay naglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, ano po yung bunga ng kanilang paglilingkod? Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, makikilala mo yung totoo sa kanyang bunga. Amen? Yung bunga, mga minamahal, na sabi dito ng ating mahal na Panginoon, inihalal ko kayo upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, upang manatili ang iyong bunga, upang ang anumang iyong hingiin sa Ama sa aking pangalan, maibigay niya sa inyo. Praise the Lord. Makapagsabi ba tayong praise the Lord? Ito mga kapatid, yung pagkakilanlan sa mga mananampalataya, yung bunga. Amen? Hindi yung pangalan ng church. Hindi yung dala natin yung pangalan ng church ay kasapi ka na doon. O kaya maliligtas ka na, maliligtas na tayo. Hindi po yun, no? Ang inahanap ng mahal na Panginoon, yung bunga ng pagiging totoong mananampalataya. Kasi sabi ng Panginoon, hindi lahat yung nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Diba? Kundi yaon lamang na gumaganap, sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya, dito mga kapatid, minsan, di ba, ginagamit yung pangalan. Sabi nga ng, yung sa SEC mga kapatid, dapat pala hindi namin pinayagan yung mga nag-independent. Nagkamali daw sila na pinayagan nila yung independent. Bawa, Jesus Miracle Crusade, International Ministry Independent. Bakit? Ang nangyari mga kapatid, nasisira yung totoong gawain. Dahil hindi nakikita yung totoong bunga ng pagiging Kristiyano o kaya pagiging anak ng Diyos. Kundi ginagaya lang yung pangalan, pero yung gawa, malayo sa mga totoong gumagawa sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang sabi po, ang sanglibutan napupuot sa inyo. Dahil, ang sabi dito mga minamahal, kung kayo taga sanglibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. O kaya, napansin natin mga minamahal, nung tayo po ay na-born again, halos pati loved ones natin, kadugo natin, pinsan natin, kapatid natin, nung tayo nag-born again, kinapuutan na tayo. Parang hindi na tayo kilala. Minsan itinakwil pa tayo. Dahil yun po ang preba na tayo po mga minamahal ay hinirang ng mahal na Panginoon. Nasabi ng mahal na Panginoon, hindi kayo ang nagpili sa akin, hindi kayo ang naghirang sa akin. Ako ang naghirang sa inyo. Amen. Kaya ito mga kapatid, hindi natin pwedeng talikuran yung pagkahirang sa atin. Kasi kung tatalikuran natin, yung pagkapili sa atin ng mahal na Panginoon, kahabag-habag po tayo. Magiging kawawa po tayo mga kapatid. Dahil yung nakasulat sa Bible na mga parusa, na mga salot, ay pwedeng dumating sa atin kung hindi tayo matatakot sa Panginoon. O kaya magiging kampante lang tayo na, ay, ako, hinirang na ako ng Diyos, pinili na ako ng Diyos. No?
Kaya ano na lang tayo, parang kampante na lang tayo. So hindi po ganun. Ang pagkapili sa atin ng mahal na Panginoon, para tayo po ay manalangin. Manalangin, mga minamahal, sa lahat ng mga kailangan nating ipanalangin. Kasi mga kapatid, yung sanlibutan, kahit anong gawin nilang panalangin, sabi nga sa Bisaya, maski nga magtuwad-tuwad sinda sa pangadji, dahil sinda dadangugon. Bakit? Hindi sila hinirang ng Diyos. Samantala, mga kapatid, yung mayroong bunga ng espiritual, kaya nga ito nakakatakot. Sabi ng isang mangangaral, ang anak ng Diyos, huwag mo yan paiyakin. Pag pinaiyak mo yan, lagot ka sa kanyang ama. Di ba? Kasi igaganti tayo ng Panginoon eh. Amen? Gaganti tayo. Tayo po mga minamahal, yung mga nang-uusig sa atin. Kahit mga ano pa sila, matataas na may katungkulan pa sila. Pag inusig ka niyan, at ikaw ay umiyak sa Panginoon, nasaktan ang iyong kalooban. At sabi nga, nagsumbong tayo sa mahal na Panginoon. Ipaghihiganti tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kasi mahal niya tayo eh. Anak niya tayo. Hinirang niya tayo. Pinili niya tayo, mga kapatid. Kaya ipaghihiganti, ipagtatanggol tayo ng ating mahal na Panginoon. Basahin pa natin itong 1 John 4. Simula tayo sa 4 hanggang 6. Ito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6. Sa 4, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at ang iyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa iyo kaysa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanlibutan. Sa 6, tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumidirig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Amen. Praise the Lord. Iba si praise the Lord. Malinaw, mga minamahal. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. At inyong dinaig sila. Sino po yung dinaig natin, mga kapatid? Yung mga taong makasanlibutan. Dinaig natin sila. Dahil ang sabi, mga minamahal, lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. O sino yung kinikilala ditong Diyos sa sanlibutan? Hindi po ang mahal na Panginoon. Yung mga taong makasanlibutan, ang kinikilala nila, mga minamahal, na Diyos, although hindi nila alam, pero mga kapatid, ang naghahari dito sa sanlibutan, walang iba po ang dyablo, ang kaaway ng mahal na Panginoon. Ang pinaghaharian naman ng mahal na Panginoon, yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga hinirang, yun naman po ang pinaghaharian ng ating mahal na Panginoon dito sa sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, no, yung mga tao sa makasanlibutan, napupuot sa atin. Dahil tayo po ay, ang tingin nila, iba tayo sa kanila. Kaya, di ba, sabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Ang pintuan na papunta sa kapahamakan, malapad yan. Amen. Malapad yan. Ang mga tao, mga minamahal, kahit anong gusto nilang gawin, pwedeng gawin yan. Pero mga kapatid, tayo na mga hinirang ng mahal na Panginoon, tayo na mga anak ng Diyos, grabe po yung ating pag-iingat. Amen? Na ingat tayo na huwag tayong magkasala sa ating mahal na Panginoon. Ito pa amin na mahal. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila. At sila'y dinidinig ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kung babasihan natin yung mga salita ng sanlibutan,
Kaya nga sabi doon ng isa sa mga beloved children, huwag natin silang gayahin. Yung mga sinasabi nila, yung mga sana all, mga ganyan-ganyan, di ba? Hindi yan pwede sa atin. Kasi salita po yun ng sanlibutan. Di ba? Yung mga kung ano-ano pang mga worldly na mga salita, gagayahin natin, akala natin okay naman. Pero hindi natin alam, worldly pala yun. Di ba? Yung mga pagmumura, kung ano-ano pa mga pagbibiro na mga hindi nararapat, mga sasanlibutan po yun. Yung mga gawain makasanlibutan. Oh. Katulad ngayon, kaya nga po, pasalamat tayo sa malapay noon dahil meron po akong napakinggan na isang preacher sa Bisaya. Sobra po ako na-bless. Dahil talagang inatake niya ng inatake yung mga gadget na ginagamit ng mga Kristiyano. Hindi po yung mabuti yung inatake niya, kundi yung mga masama na mga pinapanood, yung masama na mga pinapakinggan, yung mga masama na mga ginagawa doon sa kanilang gadget. Yun ang sobrang inatake niya. Sabi ko, napakaganda nitong pangangaral. Kasi lahat, pati yung mga, mga minamal, wala po siyang inexempted. Lahat ng gumagamit na ayon sa sanlibutan ang ginagawa ay iyan po, galit po dyan ang mahal na Panginoon. Di ba? Ang umiibig daw sa sanlibutan, nakikipag-away sa Diyos. Oh, napakaano po nun. Kung tayo po ay iibig dyan sa sanlibutan, yung mga games dyan, yung mga kung ano-anong mga nandyan na walang kabuluhan, pag inibig natin yan, nakikipag-away tayo sa Diyos. So nakakatakot mga kapatid. Paano tayo pakinggan ng Diyos kung tayo manalangin? O kaya ngayon, maraming lumabas. 12 years old, buntis na. 10 years old, buntis na. Saan nakuha? Sa pag-ibig sa sanlibutan. Yung napapanood nila. Kasi wala nang dyan eh. Wala nang parental guidance dyan. Pag yung 7 years old na bata, mapanood kung anong nandyan lumabas sa cellphone niya. Pwede niya nang gayahin yan. Diba? Walang dyan, hindi mo yan mababantayan kung magulang ka dahil magtatago at magtatago yan. Hindi yan magpapahuli sa iyo. Tama ba? Amen? Yan po minamahal yung reality ngayon. Pero ito po, tandaan natin. Pag tayo po'y pinili ng Panginoon, hindi tayo ito-tolerate ng Diyos sa mali nating ginagawa. Hindi tayo ito-tolerate. Kasi ayaw ng Panginoon na makasama tayo na maparusahan ng mga sasanlibutan, ng mga taong ayaw kumilala sa ating mahal na Panginoon. Ayaw yun ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ito. Idagdag natin sa babasahin natin. Proverbs 1:24 hanggang 30. Dito po sa mga kawikaan, versikulo 1, kapitulo 24 hanggang 30. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagkat ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Amen. Di ba? Malinaw baga mga minamahal. Amen. Yung mga hindi nakikinig sa Panginoon, yung mga walang takot sa ating mahal na Panginoon, mostly po yung mga makasanlibutan na tao. Kahit tumawag sila ng tumawag,
hindi sila sasagutin ng Diyos. Kaya napakaswerte natin, yung mga loved ones natin na hindi naglilingkod sa Panginoon, tapos tayo mainit, carried sila ng panalangin natin. Dahil yung panalangin natin, papakinggan niya ng mahal na Panginoon eh. 100% yan, mga minamahal. Ha? Kahit yung loved ones mo, hindi naglilingkod, mahal na Panginoon, idinadalangin ko siya. Na ingatan mo siya kung saan man siya naroon. Ilayo mo sa mga kapahamakan. Papakinggan ka ng Diyos kasi buong puso ka na may takot sa mahal na Panginoon. Pero yung loved ones mo na hindi naglingkod, kahit manalangin yun ng manalangin, hindi siya papakinggan. Dahil hindi siya nakikinig sa sawayin ng ating Panginoon. Sabi niya, ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Diba? Kaya nga po, mami na mahal, sabi, kahit sa mag-asawa, ang kanyang asawa hindi naglilingkod, pero yung asawa naglilingkod. Carried po siya, sabi doon, magiging banal yung asawa niya kahit hindi siya naglilingkod. Yung mga anak, may mga kahinaan yan. Pero pag ang magulang mainit naglilingkod, nandun yung proteksyon ng malapan. Hindi natin sinasabi na magpasaway lang kayo kasi mainit ang magulang. No. Ang ibig sabihin niyon, kahit tayo po mga kapatid, kumbaga sa inaagaw na tayo ng kaaway, pero mayroon pang nananalangin sa atin, hindi yan ipapahintulot ng mahal na Panginoon. Diba? Dahil mga kapatid, ang mahal na Panginoon nung mangako siya kay Abraham, sabi niya kay Abraham, pagpapalain ko sa iyo ang lahat na magpapala sa iyo, susumpain ko ang lahat ng susumpa sa iyo. Kahit hindi sila believers, kahit hindi sila naglingkod sa Panginoon, kung hindi nila sinumpa si Abraham, pagpapalain din sila. Diba? Kahit tayo mga kapatid, mayroong mga unbeliever na hindi naglingkod sa Diyos, pero mabait sa atin, sabihin natin, kahit hindi sila Kristiyano, tinutulungan tayo. Ginagamit sila ng Panginoon. Kahit hindi sila natin kapatiran, tingnan niyo po, pinagpapala sila. Ay, pangako yan ng Panginoon eh. Yung magpala sa iyo, pagpapalain, yung sumumpa sa iyo, susumpain. Yun ang nakakatakot. Na yung lumaban sa atin, kalaban na siya ng Diyos. Samantala yung, yung parang hindi lang siya umiimik, pero nalulugod sa atin, tinutulungan tayo, pagpapalain siya ng Panginoon. Yan po yung power, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, na kapangyarihan yung authority na bilang anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, wag po tayong magbibiro sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lalo na po ngayon. Hindi po ngayon. Yung nangyayari sa atin. Di ba? Hindi natin alam, mga minamahal, na yung China, inaatake na yung Pilipinas eh. Hindi natin alam na yung ibang tao ginagamit pala ng mga kalaban ng Pilipinas. Na Pilipino rin, ginagamit nila para wasakin ang bansa natin. O tayong mga Kristiyano, anong magagawa natin? Makikisali ba tayo doon? Sa mga kulay-kulay nila? Hindi tayo makikisali doon. Iba tayo, mga kapatid. Amen. Iba tayo. Alam niyo mga minamahal, may nangyari, no? Na nag-away yung parehas magkapatiran, nag-away. Bakit nag-away? Dahil yung isa green, yung isa pula. Magkapatid sila sa Panginoon, pero nag-away sila dahil nakisali sila doon. Tayo hindi pwede. Hindi tayo makikisali dahil hindi tayo taga-sanlibutan. Tandaan natin, hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya yung galaw ng sanlibutan, iba sa natin. Yung ginagawa ng sanglibutan, iba. Yung sinisigaw ng sanglibutan, iba sa sinisigaw natin. Amen. Ang sinisigaw natin, pagpupuri sa mahal na Panginoon. No? Pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yung pangalan ng tao, kung sino pa man na mga politiko, hindi po yun. Kaya ito nakakalungkot minsan, mga kapatid, di ba? Kahit Kristiyano na, pagdating sa politika, nag-aaway-away pa rin. Hindi tayo pwede makisali doon. Politika is politika.
Diba? Sabi nga, yan ang tinatawag na maruming sugal. Dirty games. O, kaya pag nakisali tayo, yari tayo mga kapatid. Pero pag nag-iba tayo, ayon sa sabi ni Pablo, mag-iba kayo. Huwag kayong makiayon, mag-iba kayo sa sanlibutan. O kaya minsan, mga minamahal, di ba? Yung sanlibutan, kung kailan makaisip magsimba, saka lang magsimba. O tayo, pag hindi natin maisip magsamba, anong nangyayari sa atin? Papaluin tayo ng mahal na Panginoon. Kasi sinadya natin, di ba? O, alam naman natin kung anong araw ang pagtitipon. Pag sinasadya mo yan, sabi ng Panginoon, ano yung mangyayari sa atin? Imbis yung pagpapala, tuloy, maudlot yung pagpapala. Kaya pag tuloy-tuloy po yung paglingkod natin, tuloy-tuloy po yung ating pagdalo, pagbibigay mga minamahal, ang blessing po, tuloy-tuloy din po yan. Diba? Para ano yan yung gripo, mga minamahal, laging nakabukas, pero wala kang binabayaran. Tuloy-tuloy ang blessing. O pag sinarahan natin yun, wala nang lalabas doon na tubig, putol na. Kaya tayo kahit mahirap, may pagsubok. Alam naman natin yan kinapuputan tayo ng sanlibutan, kaaway natin ang dyablo. O, alam naman natin, saan tayo kukuha ng lakas? Walang ibang lakas na kukunan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi pa dito mga kapatid, basahin pa natin ang 1 John 2:15 hanggang 17. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. 17. Sa 15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sa 16, sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sa 17, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Diba? Ito pang minamahal. Bilang Kristiyano tayo, mananampalataya, nandito tayo sa sanlibutan. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Yung mga nandito, yung kapalaluan sa buhay, yung pride of life, yung lust of the flesh, yung lust of the eyes. O yun, wag daw natin yung gagawin. Sa sanlibutan yan O tingnan niyo po ngayon. Minsan magbukas ka ng cellphone, ano ang lalabas dyan sa ano mo? Sa screen. Halos wala nang saplot. Di ba? Mga immoral na mga minamahal. Wala lang yung delikadesa mga kapatid. Yan ang sanlibutan. O pag tayo po'y umibig dyan, sabi ng Bible, mapapahamak tayo mga kapatid. At ang lahat na nasa sanlibutan, ang mga masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At yung mga sumikat yung mga vlogger, dahil sa gusto nilang magkapera, kaya karamihan mga minamahal mapapanood natin, karamihan mga fake news. Wala ka na makitang halos wala ka na makitang totoong balita. Pag nanood ka sa sa social media. Grabe mga kapatid, ito yung sinasabi ng Bible na pagdating ng mga huling panahon, huling araw, ang kasinungalingan ay sasagana. Yan, lalaganap yan mga minamahal. Kaya yung mapapanood natin, karamihan mga kapatid, puro mga kasinungalingan na lang po yung mapapanood natin. Kaya ito po yung ating basihan. Ito ang totoo. Good news. Hindi fake news. Totoong balita ito. Salita ng Diyos ang kailangan natin, mga kapatid. No? Ito ang kailangan natin. Basahin natin palagi. Mami na mahal. Hindi po yung, I'm sorry po, hindi po yung lahat cellphone. Ito, basahin mo. Totoo ito. Wag yung cellphone. Sabi mo, may Bible naman ako sa cellphone. Okay. Pero marami dyan tukso. Ito, wala kang makita ditong larawan. Lahat sulat lang. Di ba? Maintindihan mo pa. Maunawaan mo, kausapin ka ng Diyos. Luluha ka sa kagalakan.
Subukan mo lang, hindi mo ba na-try? Simulan mo alas 12 ng hating gabi, magbasa ka ng Bible. Hanggang maantukin ka. Sabihin ko sa iyo, kung di ka ma-bless, hindi ka luluha ka sa sobrang kagalakan. Lalawak ang iyong pangunawa. Ang pag-ibig mo sa Diyos, lalong lalago yan. Lalo kang mapapalapit sa mahal na Panginoon. Magta-transform ang buhay mo, kahit Kristiyano ka na. Kasi maraming Kristiyano na hindi nagta-transform ang buhay eh. The same pa rin, di ba? Yung ginagawi ng sanlibutan, parang the same pa rin. Nagkaiba lang sa suot. Pero yung gawi, the same. Pero ito, subukan nyo. Bible, Kaya nga sabi ng preacher doon na isang pastor, sino may cellphone? Taas kamay, lahat taas. Sino may dalawang cellphone? Taas dalawang cellphone, taas lahat kamay. Sino may Bible? Wala. Kunti lang ang tumaas. Di ba? Ganun po. Kaya, ibig sabihin nun, ang mga tao, ginagalang ang Panginoon. Kanilang labi. Pero ang puso, malayo. Kailangan mapalapit yung puso natin sa Panginoon. Amen. Pag napalapit ang puso mo sa Panginoon, magiging masunurin ka, number 1 sa Panginoon. Pangalawa sa parents in the Lord. Pangatlo sa parents mo. Maganda ang buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo magiging talunan na Kristiyano. Kasi meron tayong guidance. Ano yung guidance natin? Holy Spirit. Nasaan yung Holy Spirit? Hindi mo makita ang Holy Spirit. Ito, the Word was God, sabi ng Bible. Pag binasa mo ito, kinakausap mo ang Diyos. Ito ang kalakasan natin, mga kapatid. Lalo na ngayon, mga minamahal, sabihin ko sa inyo, ang diablo po ay umaatungal para humanap ng masisila. Lahat, mga kapatid, walang pinipili ang kaaway. Lahat ng kaya niyang silain, sisilain niya. Pero ang taong may espiritu ng Diyos, hindi niya kaya. Dahil mayroon kang power galing sa mahal na Panginoon. Lalayo siya sa iyo pag may espiritu ka ng Diyos. Kaya yan ang importante sa atin. Aalagaan natin siya, ang Holy Spirit, sa buhay natin. Kasi pwede siyang lumayo sa atin. Pag napighati siya, lalayo siya. Wala na tayong, wala na magtatanggol sa atin. Wala na tayong power pag wala ang Holy Spirit. Amen? Pero pag lagi yan sa atin, sabihin mo, ano man dumating sa iyong buhay, pagsubok, pag nasa iyo ang Holy Spirit, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Grabe, mamamangha ka sa kapangyarihan ng Diyos. O kahit maliit lang, maliit na bagay. Sabi nga ng beloved wife ko, mahal na Panginoon, mamaya, wala po kami pinansyal. Ganun lang. Pero napakinggan yun ng Diyos. Kahit di niya sinabi. Kahit sa isip lang, napakinggan yun ng Diyos. Kasi ang tao, mga kapatid, pag nag-alala ka, nag-alala din ang Diyos sa'yo. Kasi alam niya yung pangailangan natin, di ba? Alam niya yan, mga kapatid. Pero sabi niya, bahala ka na, mahal na Panginoon. Maya-maya, after na maisip niya yon, may tumawag. Pag may tumawag na order, may pagpapala. Sabi niya, totoo talaga, mahal na Panginoon. Nagulat nga ako eh. Bigla baga akong hinalikan. Walang mali siya, natural na yun sa mag-asawa. Sabi niya, totoo talaga ang mahal na Panginoon. Sabi ko, totoo talaga yan. Mula nung makilala natin, totoong-totoo ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Kaya nga sabi doon, mga kapatid, huwag mong ibigin ang salapi. Huwag kang mabalisa kung anong kailangan mo. At lahat yan, alam na yan ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, pupurihin natin siya. Amen. Kasi mami na maalin, hihingi tayo ng hingi, pero hindi naman tayo marunong magpasalamat o kaya magpuri. Hindi, dapat muna natin, katulad sa parents mo, gusto may hingiin ka sa kanya, maghigos ka, sigurado. Dahil ka pa naghahagad, baka tatawanan ka na. Pero pag hugakon ka, daw ay gwayanin pang tao, baka magduwa-duwa pa yan, natawanan kita. Ang malapay no higit dyan, mga kapatid, dahil alam yan ng Panginoon. Lalo pag nag-ayuno ka pa, malapay no may karamdaman ako, ayaw kong magpagamot sa ospital, ayaw kong mag-take ng gamot, mag-aayuno ako. Grabe,
maawa sa iyo, mahal na Panginoon, sobra. O sabihin, mag-ayuno ka ng 3 days, baka 2 araw pa lang, magaling ka na. No. Dahil sa pananampalataya, malakitan ng Diyos ang iyong puso na ikaw ay totoong umiibig sa Panginoon. Pero marami dyan tukso. Sabi siya, ay mag-hospital ka na, magpa-doktor ka na, hindi naman bawal. Okay. Pero yung faith mo, ipaglaban mo yan. Kung ano yung pananampalataya mo. Hindi yan pinagbabawal, mga kapatid. Kung anong pananampalataya natin, ipaglaban natin. Okay, ito maminamahal. Yung sinasabi natin about sa ating nangyayari sa bansa natin, itong gagawin natin, mga kapatid. Oh, last two verses, pero mahaba. 1 Timothy 2:1-4. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1-4. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mangbuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao nangangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Ito po yung gagawin natin, mga kapatid. Manaing tayo, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Kaya pag nakisali tayo sa politika, magugulo ang buhay natin. Pero kung manalangin lang tayo, manaing, manalangin, mabubuhay tayong tahimik at payapa. Amen? Naintindihan ba, mga kapatid? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito mga minamahal. Tayo mga Kristiyano, hindi na tayo pwede makisali sa mga gawang makasanlibutan. Di ba? Pag may mga piyestahan, may mga pa-basketball, may mga sayawan, hindi pwede. Hindi na tayo dyan pwede. May mga amateur singing, ganda ng boses ko, pwede akong sumali. No, hindi na tayo pwede dyan. Bakit? Sanlibutan po yan. Worldly po yan. Di ba? Maging sa school, yung mga JS, ang gaganda ng suot, parang ara-ara man kitang maray, no? Yung mga kabataan, di natin alam, worldly po ang tawag yan. Makasanlibutan po yan. Ako noon, nag-JS kami. Nagpirma lang ako ng attendance. Uwi na ako. Ganun po, maminamal. Pero, talaga kung sa sanlibutan, grabe yung natin, kaugmahan, pag ganyan. Pero pag Kristiyano ka na, makipot na po ang daan papunta sa buhay. Yan, tandaan po natin. Makipot ang daan papunta sa buhay. Kaya ito dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Kawikaan 3:1-7. Maganda na po ang ating mga manunugtog at mag-assist. Dito po sa aklat ng Kawikaan, 1-13. 3:1-7. 3:1-7. Sa 1, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan mo ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay ay kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong lieg, ikantal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at ng kanyang ituros ang iyong mga landas. Sa 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Amen. Yan. Yan po mga kapatid. Tandaan po natin ang bersikulong yan. Lalo na po yung 5, 6, 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo
Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Kaya dapat tayong humiwalay sa gawang mga makasanlibutan dahil yung tawag doon ay kasamaan. Amen? Paano makita sa atin ang ilaw kung makikiayon tayo? Di ba? Kaya nga minsan pag nag-share ka, dito ngayon, wala nang ganito, wala nang ganyan. Minsan ipupukol sa'yo. Bakit ngayon nakita ko yung kapatid nyo nagiinom? Oh. Bakit? Kasi nakikiayon sa sanlibutan. Kahinaan ang tawag doon. Pero pag may Holy Spirit tayo, lagi tayo may takot sa Panginoon. Amen. Kaya nga, mami naman, kahit sabi nun, kahit piso na ibibigay mo sa Panginoon, makonsensya ka na kunin kahit maliit. Lalo na yung malaki. Dahil mayroong takot sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Lord to God. Hanggang dito na lamang, mami na mahal, ang lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin natin yung Yes, I Hear You. Praise the Lord. I guess I've always known it loves me. I guess I've always known it cares. Hallelujah. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. Within my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the next time almost over? Hallelujah. Let joy come with the morning star. And in the night I say a prayer. Hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear loud and clear. Don't you know I've always been? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sana madarama ang pagmamahal niya. Hallelujah. Kung paanong sa tuwina'y iniingatan ka pa. Kung minsa'y naghahali ang kalungkutan, minsa'y di siya masumbungan. Sa aking pagluha na alala. Hallelujah. Kung
paano siya mapapawi pa? Dilim ng gabi, unti-unti lumilipas. Upang magdiwang sa liwanag ng buhay. Hallelujah! Sa isang gabi, nakipagdarasal. Dama ko ang Espiritu Banal. Kumisip para pag-ilayo niya. Hallelujah! Ngunit sa akin ay nausap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo kong tinig. Sa tuwing ako'y napamasid sa'yo, nasa kamay naroroon ako. Bakit mo ba ika'y iibig ko? Kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyan sa aking paligid at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Umisip para pag-ilayo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamang mong tinig. Sa tuwing ako'y nagmamasid sa'yo, nasaan ka man naroon ako. Bakit mo ba ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah! Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa totoong pangangaral, mahal na Panginoon, na aming napakinggan sa aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Nakita namin, mahal na Panginoon, ang perpektong halimbawa sa aming mga magulang sa iyo. Sa kanilang mga panalangin, pag-aayuno, mahal na Panginoon. Sa kanilang buong puso, mahal na Panginoon, ang paglilingkod. Mahal na Panginoon, bilang pag-alaala sa kanilang mga itinuro sa amin. Wala pa yung magsisikap kami, mahal na Panginoon. Sumunod, mahal na Panginoon, sa iyong kalooban. Gabi sa aking pagdarasal, Hallelujah, hallelujah. nadama ko ang Espiritong Banal. Kumisip para bang ilayo niya. Hallelujah. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking narinig ang nagsusumamong mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa kamay naroroon ako. Bakit mo ba ika'y inibig ko? At kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyak sa aking panig, aking narinig ang iyong bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Kumisip para
nasa kamay naroroon ako. Batid mo bang ika'y ibig ko? Kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyak sa aking paligid at aking narinig ay bawat pinagin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Tayo manalangin, mga minamahal. Unang kilala namin Diyos sa banal, hallelujah. Aming pinamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Misa na mahal na Panginoon, patuloy mahal na Panginoon kahabagan. Ang bawat mananampalataya, mahal na Panginoon. Ilayo mo, mahal na Panginoon, sa mga tukso ng kaaway, mahal na Panginoon. Lalo na, mahal na Panginoon, halmi sa paglago ng teknolohiya, mahal na Panginoon, sa panahong ito. Napakarami, mahal na Panginoon, gawa ng kaaway, mahal na Panginoon. Abangan niyo po yung mga anak, mahal na Panginoon, na huwag kami, mahal na Panginoon, maghumaling sa mga makasanglibutang gawa. Pagkus, mahal na Panginoon, kami manatili sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Lalapit na, mabala lang yung pagbabalik. Nawaan mo, mahal na Panginoon, maging aming malapos. Aming mga kababayan, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Lahat ng mananampalataya, mahal na Panginoon, yung tinawag sa balagawaing ito. Pagpalain mo po ang mga banal. Hallelujah, hallelujah. Aming dalangin, mahal na Panginoon. Ang aming mga magulang sa iyo, malapit mga beloved children, buong Almeida family, sila'y patuloy malapit bigyan kalakasan, proteksyon, pag-iingat malapit sa lahat ng mga mananampalataya. Mula malapit sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na mga kapatiran sa buong daigdig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. In the mighty name of Jesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mga masamang espiritu, magawa ng kaaway, mga problema, mga pag-alilangan, panglupaypay, magawa ng laman, lust of the eyes, lust of the flesh, carnality, pride, cast out. In Jesus' name, anumang karamdaman, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa abdo, sakit sa buong katawan, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, trangkasulagnat, ubo, sipon, cast out, in Jesus' name, sickness, disease, be healed in Jesus' name, problem be solved, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Ating ipalakpak, ating makamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Let us now jump 3 times, mga minamahal. Sigaw po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Glory to God. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. Lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Glory to God. At mga minamahal, ipagpamanhin niyo po kung kayo po ay nasaktan po sa pangaral ng ibang lingkod. Praise the Lord, glory to God. At ang buong pagkakataon po ay akin na po nga pinagkaloob sa ating kapamangaral, Brother